Sir, baka pwede wag din nangyayari sa ano. Hindi nyo nakakita. Blurred ka naman eh. Pinagalitan, pinahiya at kung ano-ano ang sinabi sa guro nang hulihin sa clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ang sentimiento ng Teachers Dignity Coalition kasunod ng paghuli at pag-upload sa social media ng video footage sa paghuli sa guro. Paliwanag ni TDC National Chairperson Benjo Basas, tama lang naman na hulihin ang guro kung walang helmet at may nilabag na traffic rules. Ngunit ang hindi katanggap-tanggapaan niya ay ang pag-upload ng kanyang video sa personal na social media page ni MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go. Sabi ng teacher expressly na wag mo nang i-video. Ang sagot nito ni Go ay naka-blur naman daw yung mukha. Ngayon, ang tanong ko sa MMDA, ang tanong ko kay Attorney Artes at kay General Torres, ang ating chairman at GM, General Manager respectively, pinapayagan niyo po ba yung inyong mga empleyado o yung inyong mga opisyal ng MMDA na gawing content yung trabaho? Ilang netizens ang nagpahayag rin ng kanilang pagkadismaya at nagbigay ng komentaryo sa inilathalang video ni Go kaugnay ng insidente. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nakarating rin sa kanilang atensyon ang insidente at nakatanggap ng mga sulat upang ireklamo ang kawani ng ahensya. Agad na ipinag-utos ng MMDA ang investigasyon kay Go at inisyuhan ito ng show cause order ng ahensya upang pagpaliwanagin sa insidente. Hindi rin muna ito pinapayagang sumama sa clearing operations ng MMDA. Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Nilinaw din ni Artes na walang masamang intensyon ang pag-upload ng video sa SOCMED kundi magsilbing aral sa mga motorista at ipakita sa publiko na may ginagawa silang trabaho. Binigyan diin rin ng MMDA chairman na nangyari ang pagkuha ng video sa isang pampublikong lugar at lehitimong operasyon ng gobyerno ang pangyayari. Well, ako kasi ang paniniwala ko dyan at yan naman yung research namin. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. You don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko, personally and as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission para alam namin yung limits. Dagdag pa ni Chairman Artes, aminado naman ang nahuling guro sa kanyang traffic violation at ang pagtatangkang pag-iwas sa panghuhuli. Gayunman, nais pa rin nilang marinig ang panig ng guro bilang bahagi ng due process bago maglabas ng pinal na desisyon. Well, unang-una nga sinabi ko na hindi naman namin gine-generalize yung mga guro or yung sektor ng guro. It so happen nga na yung individual action naman yan ng guro hindi ng institusyon. So, titingnan po namin yung reklamo ng sektor ng guro at ng individual po na guro na involved. And kung may violation po na nagawa, ay rest assured na paparusahan namin yung aming mga empleyado na nagkamali. Paliwanag naman ng National Privacy Commission o NPC, hindi otomatikong masasabing walang paglabag sa data privacy kapag kinuha ang video sa mga pampublikong lugar, maging ito man ay lehitimong operasyon ng gobyerno at nakablur ang mukha sa video. Paliwanag ni Undersecretary Jose Bellarmino II, Deputy Privacy Commissioner ng NPC, ang pagbablur ay isa lamang sa mga paraan upang mabawasan ang pagkakakilanlan ng isang tao. Ngunit hindi ito nag-aalis ng mga obligasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. Ang point lang po ng pag-blur is it's one of the means to, kumbaga parang hindi masyadong ma-identify yung tao. But the mere fact na may naka-identify po, hindi po natatapos yung usapan ng data privacy doon. Kasi nga, pag-blur ng mukha ng tao, hindi naman po yan basihan sa batas para magproseso. Ang mga basihan natin, legitimate interest, consent ng isang tao, based on the performance of a lawful obligation or lawful duty under the law. Ayon pa kay Yusek Bellarmino,
Magkaiba rin ang akto ng pagpuproseso ng datos sa pagkuha ng video at sa pag-upload nito kung saan bawat isa ay dapat may sariling legal na batayan. Sure, yung sa pag-take ng video, generally kasi, especially kung law enforcement yan, like MMDA, meron silang, kumbaga, basis to record videos for purposes of documentation, for purposes of having proof ng kanilang informants, no, kung sakali na may magreklamo o para maging ebidensya. Pero yung pag-upload na sa social media, lalo na yung sa social media na hindi official NMDA social media, doon medyo magkakaroon ng potential na question sa basihan at kung tama ba at kung yun yung pinaka mainam na paraan para ma-achieve yung kanilang purpose. Kung mapatutunayan na may paglabag sa data privacy ang isang ahensya o individual, maaari itong patawan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. May multa rin ito mula 500,000 piso hanggang 5 milyong piso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.